Like a fairy tale scene, sitting by the fire with me, the answer when I pray I'll find someone, baby I found you, and all I want is to hold you forever. No need is you more every day. You save my heart, been broken apart. You gave it away, and I'm thankful every day for your watching as you softly sleep. What I feel if I could be just this moment, if only time could see. But if always fade away, and the leaves will make us rain. Baby, in my eyes, it's still be beautiful. And all I want is to hold you forever. All I need is you more every day. You sing my heart, being broken apart. You gave it away, and I'm thankful every day for your gift. And all I want is to hold you forever. You saved my heart, been broken apart. You gave it away, and I'm thankful every day. I can't find the words to say for your love.
Tayo po tayo lahat. Nandito na po yung babae kaya isa. Yes, babae. Let's on. Let's all stand up. Yung bridesmaid at saka this marriage, which is to be held in this place, Lord, let us remember that this vow has been established and sanctified by God for the welfare and happiness of Jairus and Sarah Jane. It has been declared that a man shall leave his father and mother and unite with his wife in building their new home. Lord, grant them happiness and contentment as they establish their new home, create a new family, and explore the depths of their love for one another, and bless their families and friends and the relations therein. You have supported, strengthened, and sustained them throughout their lives. Bless their home as a place of love and of peace. And in times of grow hard and difficult tempers their mind and their heart. Help them, Lord, to look into their heart and remember the love that brought them here today. Thank you, Jesus. Lord, as we read and study your word, give us wisdom and anointing of the Holy Spirit. You deserve the praises and adoration of your people. All glory belongs to you in Jesus' name. Everybody says, Amen. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay mga po. Please be seated. Before we proceed to this matrimony, is found in 1 Corinthians chapter 13, beginning at verse 4 to 7. But first of all, I would like to congratulate the father and mother of Jairus and Sarah Jane. Ma'am, sir. Ma'am, sir. Congratulations. Congratulations. In 1 Corinthians chapter 13, according to 4, in his writing, when it pertains to love, it says in NIV, New International Version, verse 4 says, love is patient. Love is kind. It does not envy. It does not boast. It is not proud. It does not dishonor others. It is not self-seeking. It is not easily angered. It keeps no record of wrong. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. And verse 7, it always protects, always trusts, always hope, and always persevere. Naalala ko po nung ako'y bata, pag sinasabihan, paano ba i-define ang love? During my high school day, puso pa noon ang slam book. Yung naka-abot ng slam book. Yung mga nanay lang dito na. Although, the context here is pertaining to the church of Corinth. Pero, wala po akong ibang, wala po akong ibang makita na ang kahulugan ng pag-ibig sa pinakamagandang pakahulugan nito sa buhay ng isang tao. Lalo tigit sa buhay nila Jairus at Sarah Jane na ngayon ay harap sa isang matrimonyo. Let's speak about problem. But I say, it is the character of God, the way He deals His people during that time, and I know, up to our present.
By the way, sa ating bansa po ngayon, in our country today, according to PSA, we have more or less 15 million single parent in our country. 15 million. Why I say this? Because we have almost 100 or 112 million, more or less, more than 10% of our population. Eh, meron tayong single parent. Sino po yun? Yung mga namatayan, iniwanan, ng kapitbahay, kinuha ng kapitbahay. Sila po yung mga single parent. Bakit ko po sinasabi ito? Ito po ngayon ang status ng family ng mga Pilipino. Siguro, nakaka-relate kayo, hindi ko na sasabihin, kapitbahay nyo lang, meron na kayong makikitang gano'n. And one striking about it is, yung 18 years old, below, down to 12 years old, nakaranas at nakasumpong ng pagbubuntis. At ayon sa Senate hearing about family planning, more or less mga 2.3 million sila. So, very degrading po. In which the family of Filipino people right now, as far as we know, according to the government. Now, dito po sa ating binasa, it's all about love. By the way, what is love? Love is love. Love is blind. Blah, blah, blah. Have you noticed, in this reading of 1 Corinthians chapter 13, it speaks about the negativity of love. Yes? In letter A of verse 4, it speaks about the possibility. Yung positibong pananaw, love is patient. That's positive. Love is kind. That's positive. But about, it does not envy. Hindi mainggitin. Sabi ng lola ko noon, alam ko na may kwento rin kayo. Sabi ng lola ko noon, Willie, pag ikaw ay mag-aasawa, kailangan paghandaan mo. Kailangan may magandang kang trabaho, may impok ka. Sa mga tuwid, in terms of financial situation, stable ka. Ano dahilan? Para hindi kayo maghiwalay. And tanong bakit si Bill Gates? Bakit si Jeff Bezos? Mayayamang tao to sa buong mundo kilala. Dinivorce nila yung kanilang mga asawa. Bakit yung mga artista? Bakit yung mga kilala sa lipunan natin, mga politiko? Kailan lang kinasalan, ngayon hiwalay na. It means to say, hindi sapat. That is not enough. Yung iba naman, nagsasabi, wow, sa tingin ko kay Jerry, siya yung pinakamagandang lalaki ngayon sa paningin ni Sarah Jane. At ganun din si Jerry. Si Sarah Jane ang pinakamagandang babae sa kanyang harapan ngayon. Ay, hindi, maghiwalay yan. Ang gaganda at gugwapo ng mag-asawang niya. Hanap pa ba sila lalaki ng babae? Napakaganda ng babae na kanyang kasama bilang asawa. Ganon din yung babae. Gwapo yung kanyang asawa. Maghahanap pa ba yun? How about mga artista? Alam natin, kinasal kanina, ilang araw lamang, hiwalay na. Sa makatawid, hindi po ito ang magiging dahilan para ang kasalan
the wedding of Jairus and Sarah Jane, till death do us part. Okay? Hindi po yun ang dahilan. Sa kasalang ito, bilang pastor, at kami kasapi ng PCEC, at kung may mga batas mga yun na lumigaw, hindi po ako sang-ayon, doon nga po sa annulment, sa divorce, o ano pa man para papaghiwalay ang mag-asawang ito dahil sa isang problema. Ang kasalang ito, nung kami nag-usap, tandaan nyo, Jairus and Sarah Jane, ulitin ko ulit. Ito'y till death do us part. Nobody can put you aside unless death comes. Kamatayan lamang po. Now, anong dahilan para ang pagsasamang ito ay maging matatag, yumabong, at humantong sa tinatawag na sa kanyang paglago? Alam niyo po, kung papansinin po natin, itong si Jairus at si Sarah Jane, hindi magkamag-anak. Hindi magkadugo. Pero bakit sila papasok sa kasalang ito? Because of love. Remember the love that they give each other according to the Bible is what we call phileo love, which is emotional love. This together sa kanilang mga pinagkakakitaan. How about others? Ang sabi rito, always hope. Ang pag-asa po rito, nasa Diyos parati. Huwag natin isipin na meron ka ngayon, kahit dahil sa isang iglap, pwedeng mawala yan. Take a look, during pandemic, may mga kilala po kami na nagsara, pinagbili ang bahay dahil hinuhulugan, hinatak ang sasakyan dahil wala ng pangulo. Hindi natin alam. Ngayon po, ang gobyerno natin may hinihintay na the big one. Dahil sa nangyari sa Turkey at sa Syria, yung lindol. Look, 7.8. Ang hinihintay sa Pilipinas, 7.2. At ang sabi ng JICA sa kanyang pag-aaral, kung gabi mangyayari, 25,000 kaagad ang madadali. Binabanggit ko po ang lahat ng ito dahil hindi po natin hawak ang bukas. Ang alam natin ngayon. Yes, you think about tomorrow. Pero ang tanong, hawak mo na ba? Hindi. Kasi ang Bible, nagsasabi, kung ikaw ay matatag o nakatayo ngayon, mag-ingat ka. Baka bumaksak ka. Now, always hope. Parati kayong umasa sa Diyos. Meron man kayo o wala, sa Diyos kayo kumapit. Dahil ang Diyos, kailanman, hindi lumilimot sa kanyang mga pangako. For He has said, I will not leave you, nor forsake thee. Pangapat, always persevere. Again, dito sa 1 Corinthians chapter 13, kung may Bible kayo o meron kayong gadget na ginagamit, ang sabi ni Apostol Pablo, love is patient. Pagdating sa dulo, verse 7, letter D, sabi niya, always persevere. Tignan niyo po ang description ni Apostol Pablo when it comes to love. Nagtsitsaga. At pagkatapos, nagtsitsaga hanggang wakas. And that is love. Now, Pastor, paano bubo yan? Kaya nga, kung inyong titignan at aaralin ang ating teksto sa hapong ito, ayon kay Apostol Pablo, the character of Christ must be imitated through the power of the Holy Spirit. I know Jairus and Sarah Jane are working together as a
Christians to their respective church. Mga manggagawa po sila at mga naglilingkod sa Panginoon. And I do believe na ang Diyos naman talaga ay hindi pa tapos sa bawat isa sa kanila. Ngunit ang punto ko po rito, nais natin ang isang pamilyang masaya. Amen. Kaya nga po, pumasok ang dalawang ito dahil yun ang pangarap nila. Pero along the way, along the line, meron problema. At ang problema, kasama na po ng buhay ng isang tao. Mamamatay ka na lang, may problema ka pa rin. Lalo na wala kang panlibing. Problema na may iwan. Kaya problema pa rin. Can you imagine, pinanganak ka na, problema pa rin. Hanggang sa mamatay ka, problema pa rin. At yan ang katotohanan ng buhay. Ngunit kung ikaw ay may Kristo sa iyong puso, sa iyong buhay, at lalo sa pagsasamang ito ni Jairus at ni Sarah Jane, walang hindi mapangyayari. Lahat posible. Why? Because of the power of God. Kaya ngayon, kinanta po natin the goodness of God. Even, kahit na nung tayo makasalanan, minahal tayo ng ating Panginoon. And that's the reason we are saying, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mabagpataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa, hindi ito natutuwa sa masama, salit ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtitiyaga hanggang wakas. And that is love. Hindi kung saan-saan niyo po nabasa kung anong kahulugan. You must look of what the Bible is saying for you to harvest the fruit of what God has been given to you. Ito po yung katotohanan. At sa katotohanan ito, ang sabi ng Bible, we will set us free. Kaya Jairus and Sarah Jane, mamaya sa ating pagpapatuloy, ang Bible, ang salita ng Diyos, gawin niyong gabay, patnubay sa inyong pagsasama. Marahil may mga pangarap at mithihi kayo sa buhay. Isang bagay ang aking dadalhin sa inyong pagsasama nito. Napakahalaga na ang salita ng Diyos ay isama ninyo sa inyong pagsasama. Okay? Jairus and Sarah, pwede po kayong tumayo? Magkakapit kamay. Pakitulungan nga po si... Yan. Magkaharap kayo sa... Jairus and Sarah, sabihin niyo lang po, opo, gagawin ko. Magtingin na kayong dalawa kayo sa akin. Okay, Jairus. Pwedeng bigyan ng mic si Jairus. Paki-assist naman. Ayan na. Okay na yan. Okay. Sabi mo, Jairus, and Sarah, gagawin ko. Okay. Jairus, tinatanggap mo ba bilang kaloob na asawa mula sa Diyos si Sarah Jane upang makasama sa kanya habang buhay bilang tunay na asawa ng buong puso, pagmamahal, kagalakan, may karangalan, kalapit ng buong pananampalataya tungkulin sa paggiliw at paglilingkod, alinsun sa utos ng Diyos sa banal na tali ng pag-aasawa. Opo, Daddy. Okay, Sarah Jane? Sarah Jane, tinatanggap mo ba bilang kaloob na asawa mula sa Diyos si Jairus upang makisama sa kanya habang buhay bilang tunay na asawa ng buong puso, pagmamahal, kagalakan, may karangalan, kalakip ng buong pananampalataya, tungkulin paggiliw at paglilingkod, alinsun sa utos ng Diyos sa banal na tali ng pag-aasawa? Salamat. Pwede kayong dalawang lumuhod. Paki-ano nyo lang. Paki-assist lang po si Sarah Jane. Medyo malaki. Pusog na lang po siguro yung bangko. Ito
tuloy-tuloy na po natin. Nasaan po yung may hawak ng veil? Veil. Pwede ikabit sa likod ng dalawa. Ijeros. Usog niya na lang po siguro yung bangko. Para maka... Ang veil o ang paglalagay ng velo, pakahulugan ay pakikisama ng Diyos sa dalawang ito na si Jeros at si Sarah Jane. Ang presensya ng Diyos na lumulukop sa kanila, naway ating dalangin at hiling na ito'y manatili sa kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Cord na rin po, sumunod ang cord. O yung cord o yung bigkis ng pag-ibig o tali ng pagmamahalan nila. Tanda ng buklod ng pag-ibig at bumibigkis upang sa kanilang pagsasama, maalala nila na sila hindi mag-iiwanan till death do us part. Yung aras o coin, pwede pong mahiram. Sige. Yan. Nung ako po'y bagong nagkakasal, iniisip ko bakit nakakulong ang mga perang to. Ibig sabihin si Sarah Jane magpupuripot, hindi magpapahiram, hindi magpapautang. Hindi po. Joke lang po yan. Sumisimbolo po ito sa kanilang pagsasama. Kaya po nakakulong ang mga perang to. Dahil si Jeros ang magtatrabaho technically, at ang sweldo niya ibibigay niya kay Sarah, iimpukin naman ni Sarah, itatabi para sa pangailangan. Kaya nakakulong. Hindi para hindi magkuripot. At sumisimbolo rin po ito sa kanilang pagsasama na kapag ka nangailangan, tiyak merong makukuha. Kaya Jeros and Sarah, okay, tanggapin nyo ang aras na yan. Mukhang maraming laman. Dati, ilang piraso lang yan. Bible po. Nasaan po yung Bible? Ayun. Halika. Bible. Kami pong mga pastor, kaya kami nakapangaral dahil sa Bible. Hindi kami pwede mangaral na kung ano-ano lang, kundi dahil sa Bible. Ako'y naniniwala bilang ministro ng Ebanghelyo ng ating Panginoon. Itong Bible na ito, na aking binabanggit kanina pa, ito ang mga pagbibigay ng tama at wastong pamumuhay ng dalawang ito na si Sarah at si Jeros at si Sarah. Sa kanilang pagsasama, ito po magiging giya, gabay. Huwag po natin isipin na, corny naman ni Pastor, Bible. Hindi po. Tandaan po natin, gusto niyo magsalita ang Diyos sa bawat isa sa atin, magkaroon kayo ng Bible sa inyong mga sarili. Then you know na ang Diyos nagsasalita sa inyo. Kaya Jeros and Sarah Jane, tanggapin niyo ang salita ng Diyos sa inyong pagsasama upang maging gabay at patnubay niyo sa inyong paglakad bilang mag-asawa. Magkakaroon po tayo ng isang communion. At ang communion ito ay pumapakahulugan din sa kung ano ang kahulugan nito sa church at sa ating Panginoong Jesucristo. Remember, ang church pinatungkulan rin ng Bible bilang bridegroom ng ating Panginoong Jesucristo. Na sa kanyang muling pagbabalik, ang bride, which is the church, ay kanyang sasalubungin o sasalubungin natin siya sa alapaap.
para kanyang kunin sa kanyang muling pagbabalik. At dito, gagawin natin ang pag-alalang ito para maipakita ang ginawa ni Jesucristo dahil next month, Semana Santa na naman. Ayun po bang katotohanan na si Kristo Jesus na bayubay sa krus sa Kalbaryo para sa ikaliligtas ng bawat isa sa atin at ganun din sa pagsasama nila Jeros at ni Sarah Jane. Kaya Sarah Jane and Jeros and Sarah Jane. Pwede paki-assist nga po. Nasaan yung bridegroom? Alika? Bridesmaid, bridegroom? Okay, buksan. Sige. Buksan mo. Para natin. Tandaan po natin lahat, itong communion na ito, ginaganap po ito sa iglesia. Ngunit sa mag-asawang ito, sila po humiling upang ganapin ang ginawa ni Kristo Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Ang katotohanan po nito, sa kanyang muling pagbabalik, hindi na po sa maliit na kopa at sa isang maliit na tinapay. Pagsasalu-saluhan upang alalahanin ang pagkamatay ni Kristo Jesus doon sa krus sa Kalbaryo. Ngunit ang mahalaga po rito, sa kanyang muling pagbabalik, makita po natin na hindi na po sa maliliit na bagay na ito magkakaroon ng isang salo-salo, kundi isang malaking pigil na magaganap doon sa kanyang kalamitan o sa kanyang paghahari. Sige. Thank you. Jeros and Sarah Jane, tanggapin nyo. Sarah Jane. Ganun din na ang kopa. Sarah Jane. Okay, mauna mo rin ito. Dito sa 1 Corinthians chapter 11 pa rin, sabi dito, sapagkat itong turo na tinanggap ko mula sa Panginoon, Apostol Pablo po nagsasalita, binibigay ko naman sa inyo nung gabing siya ipagkanulo, ang Panginoong Isus ay dumagpot ang tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-preso iyon at sinabi, itong aking katawan ay handog para sa inyo, gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Matapos yon, magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinatitipay ng aking dugo. Tuwing inumin niyo ito, gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Kagaya ng aking sinabi kanina, sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo, di na po sa maliit na kopang iyan at sa maliit na tinapay niyan na ang pagsasaluhan, kundi isang malaking piging na magaganap doon sa kanyang paghahari. Kaya iyan ang anticipation ng church. Kung bakit merong church, kung bakit ang church ay kapulungan ng mga mananampalataya. At yan ang inaasahan ng mga mananampalataya. Ang tawag po namin dyan ay blessed hope. Si Jeros, may mga sandali na dapat tignan natin ang kanilang mga pangailangan sa buhay. Alam ko po, they establish themselves sa kanilang mga field ng trabaho at nandyan talaga nagpundar, nag-ipon. Ngunit alam din natin, darating ang panahon, meron din silang mga pangailangan at yun ang ating gagawin para mapunan sa pamamagitan ng panalangin. So, tinatawagan ko po ang mga sponsor, mga ninong at ninang. Ganun din, kasama ng kanilang mga magulang, sir. Palibutan po natin si... Kayo rin po, kung kayo ay
nakaupo. Manatili kayo nakaupo. Ngunit tayo manalangin. Nilang mo si Pastora Clara na ipanalangin po si Jeros at si Sarah Jet. Sige po, lapit po tayo sa ating mga inaanak, sa ating mga anak, mga magulang. Andito po. Yan. Lapit po tayo. Patong niyo po ang inyong mga kamay sa kanila. Yan. Nilang ko si Pastora Clara na isang tayo sa panalangin. Dahil ang pag-aasawa, it is instituted by God. Kung kaya ang basbas ng Diyos ang ating hinihiling sa kanila. Ang ninang at ninong, hindi lamang kayo nagregalo, but your greatest gift for the couple today is your prayer that God will be with them and they will have a successful marriage. Amen? Tayo ay manalangin. Dakilang Ama, maraming salamat dahil ikaw ang nagkakaloob sa iyong mga anak ng mga bagay, tao upang aming ikasisiya. Salamat sa buhay ni Jeros at ni Sarah Jane. Oh God, we thank you, dear Lord, that you are the God who instituted marriage. Ikaw, O Diyos, ang magkaloob ng iyong pagsama, tagumpay sa kanilang pagsasama mula ngayon hanggang sa sila'y iyong kukunin. Dalangin namin dumating man, O Diyos, ang mga pagsubok dahil walang pagsasama na walang sigalot at suliranin. Normal sa buhay ng tao. Ngunit, kagaya ng iyong mga salita, they will continue to trust each other as they trust on you, Jesus. They will continue, their God, to protect each one of them. Bawat isa sa kanila, they will protect each other. And Lord, magiging matyaga sila anuman ang mga suliranin. Kasama kanila, kalooban mo sila ng tagumpay sa kanilang pagsasama. Lalo tigit, gamitin mo sila sa iyong ubasan. Lumago sa pananampalataya dahil maging ang pagsasama, mayroon kang layunin sa tawag mo sa babae at lalaki na iyong pinag-iisa. Sa hapong ito, dalangin namin kasama ng kanilang ikalawang mga magulang, the witness, mga ninong at ninang. Salamat sa kanilang mga buhay, pagpapalain mo sila at kanila ding mararanasan Diyos ka na buhay at Diyos na tumutugon sa aming mga dalangin. Lord, together, amin pong itinataas ang aming mga kamay. Lord, inaabot sa mag-asawang Jeros and Sarah Jane na sasamahan mo sila, pagpapalain, maging ang mga sukling na iyong ipagkaloob sa kanila. You will provide for their needs. You will give them wisdom. At ang iyong kapayapaan at paghahari ang kanilang mararanasan. Father, we entrust them into your mighty hands. You are a good, good God sa mga nagtitiwala sa iyo. Today we declare, you bless them. Father, sa kanilang pagsasama, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Banal na Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Amen. Salamat po. Mga magulang, mga ninong at ninong, pwede na po tayong umupo. Ngayon ko po yung nagkabit ng cord, pwede na pong tanggalin. Nasaan po yung nagkabit na? Ito po. Yung veil po. Yung bridesmaid saka yung groom. Pwede tayo lumapit sa akin. Ito.
long lost dream. Lead me to where you are. Always you broke my heart. Dare like you in the stars. Point me on my way into your loving arms. This much I know is true. That God bless the broken road that led me straight to you. Think about the years I spent, this just passing through. I'd like to have the time I lost and give it back to you. But you just smile and take my hands. You've been there, you understand. It's so part of a winter plan that is coming through. Every long lost dream led me to where you are. Honest who broke my heart. Dare I move in the stars. Point me on my way into your loving arms. This much I know is true. That God bless the broken road that led me straight to you. Well, I'm just a rolling alone into my lover's arms. This much I know is true. That God bless the broken road that led me straight to you. Ang kaglasang nahanap ko sa iyong mga mata, ang dudulot sa pag-ibig natin na matatagal. At ngayon, nandyan ka na, di ko paliwanag. At nadarama, handa ako suraan ka, di ka sa'kin, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. At sa wakas ay nahanap ko na rin ang aking tanging hinihiling.
Pangako sa'yo na ikaw uunahin at hindi na itatanggi ang tadhanang nahanap ko sa iyong pagmamahal, ang tutulot sa pag-ibig natin na magtatagal. At ngayon, nandyan ka na, di mo pa iwanan ang nadarama. Handa ako, sulang hanggang di pa sakit, di ka sasaktan. Mula noon hanggang ngayon, ikaw at ako. Nandito ka, palagi hawak ko iyong mga kamay. Hindi ka na naiisa sa hirap at ginawa, ay ibigin ka. Mula noon hanggang ngayon, mula ngayon hanggang dulo, Bila naman. Sige, very good. Okay. Doon naman sa kabila, sa family ni Jerus. Yun. Ayan. Okay, Jerus and Sarah Jane, kayo po'y tatayo, nakatayo. Pwede po bang tulungan ulit? Napakabigat itong unity candle natin. Atin na pong paglisahin ang mga kandilang ito. Tanda ng kanilang pag-isang dibdib at ang presensya ng Diyos na nawa sa kanilang pagsasama ay kanilang patuloy na maranasan ang ilaw at tangnaw nito sa kanilang buhay bilang mag-asawa. Sarah Jane, sabay kayo sabay. 1, 2, 3. Patayin. Okay, palapakan natin sila. Ayan. Malapit na tayo, malapit na. Okay, ang dalawang ito ay meron silang babanggitin sa atin at hinilingan ko sa mga magulang at mga magulang ng bawat isa sa kanila. At kayo na nakakilala sa kanya, ay talagang pakinggan po natin kung ano ang kanilang sasabihin. Nawa, hindi po ito drama, ngunit ito ay bunga ng kanila pagsasama ngayon, kaya sila pumapasok sa marriage na ito. Sige, sino mauna? Si Jerus? Okay, Jerus? Ito, mic ko. May mic ka ba? Yeah.
Pakinggan niyo po Darling Sarah, ito ang aming panata na si Kristo ang maging sentro ng ating pagsasama. Mamahalin ka habang buhay. Nahawakan ko ang iyong kamay. Kahit anong kapangyarihan, sa kahirapan man o karangyaan, at kahit anong pagsubok at paghamon. Ikaw ay ingatan at ikaw ay pag-aalay. Kasama kang mananalangin sa bawat kabanata ng ating buhay hanggang sa walang hanggan o wakas ng buhay. Ako ang iyong Daddy James. Ayan. Medyo makapaa tayo ng sulat. Pero dito. September 5, 2020. Sabi mo, Assalamualaikum. Sabi ng kapatid mo, sabi mo sa akin. Hindi ko alam talaga kung ano ibig sabihin. Pero nung sinerch ko ngayon, ibig sabihin pala niya, peace be unto you. So, siguro unintentionally mo sinabi, pero I believe it's God's way of saying na peace be unto you. Na anak, may kapayapaan sa piling ni Diyos. So, ayun. So with all of these special people in front of us, I vow to love you with all your strengths and weaknesses. I promise to be your forever kakulitan, katawanan sa mga memes, at cheerleader sa tuwing nalulungkot ka. I promise to listen sa lahat ng idea mo, sa lahat ng business na gusto mo, at sa lahat ng pangarap mo. I vow to be the best wife that I could be sa'yo and mother sa future child natin. I thank God for bringing you in my life and I'm very grateful na alam kong ikaw ang kasama ko sa tanda. No matter what happens, I promise to stay by your side and support you. And ano man ang mangyayari sa buhay natin, kakayanin natin sa tulong ni Lord. So, I love you so much, Lord. Di ba palapakan natin sila? Ayan. Narinig nyo kung paano sila magsasama ngayon. At ang pag-pray natin ay magpatuloy po yan hanggang sa kanilang mga buhay. Okay, Jeros and Sarah Jane, yung aking sasabihin ay ulitin nyo lang. Pwede tulungan. Yan. Okay lang kayo? O, sige. Okay, Jeros. ulitin natin. Take 2. Okay. Ako si Jeros. Ako si Jero. Tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang kaloob na aking asawa bilang kaloob ng aking asawa na nagsimula sa Diyos, na nagsimula sa Diyos. bunga ng aking pananalangin, Bunga ng aking pananalangin. pakamamahalin kita, Pakamamahalin kita. maging sa hirap o ginhawa, Maging sa hirap o ginhawa. karamdaman o kalusugan, Karamdaman o kalusugan. kalusugan o kagalakan, o kalungkutan o kagalakan, Kalungkutan o kagalakan. kabiguan o tagumpay, Kabiguan o tagumpay. habang ako'y nabubuhay, Habang ako'y nabubuhay, nakasama ka. nakasama ka. Tulungan nawa ako ng Diyos. Tulungan nawa ako ng Diyos. Okay, Sarah. Pakiulit lang, Sarah. Akong si Sarah, Jane, Ako si Sarah Jane. tinatanggap kita Tinatanggap kita bilang kaloob na aking asawa bilang kaloob ng aking asawa na nagmula sa Diyos, na nagmula sa Diyos sa aking pananalangin, sa aking pananalangin. pakamamahalin kita, Pakamamahalin kita, igagalang, igagalang, at susundin at susundin sa hirap o ginhawa, sa hirap o ginhawa, karamdaman o kalusugan, karamdaman o kalusugan, kalungkutan o kagalakan, kalungkutan o kagalakan, kabiguan o tagumpay, kabiguan o tagumpay, habang ako'y nabubuhay, habang ako'y nabubuhay, nakasama ka, nakasama ka, tulungan nawa ako ng Diyos. tulungan mo ako ng Diyos. Salamat.
tambunting napupunta yung singsing eh. Ngunit hindi dapat ganon. Okay? Pasilin po natin ang singsing na ito, itong nasa akin din, at sa kanya yung hawak nila. Nung ito'y ginawa, hindi po bilog kagad. Ito'y may pasimula at wakas. Ibig sabihin parihaba. Nung ito'y pinagdugtong, makikita nyo, wala na po siyang una at huli, kundi round na po siya. Ganyan din po ang nais natin sa kanilang pagsasama. Nag-umpisa sila sa pagmamahalan ngayon, nawa ang Diyos sa tulong at habag niya, magsama sila till death do us part. Amen. Pangalawa, ang singsing, kagaya ng aking suot, ay lantay na ginto. Mamahalin. Ibig sabihin, ang pagmamahalan ni Jeros at ni Sarah Jane ay hindi po pipitsugin. Huwag niyong hayaan na ito'y hamak-hamakin ng kapaligiran. Bagkos, kung ito may maandap-andap na, pagyabungin niyo po ng inyong mga sarili sa pamamagitan ng inyong mga binanggit at sinabit sa inyong kasal na ito. Maalala niyo na sa inyong pagsasama, higit sa lahat, ang pagmamahalan niyo ay patuloy na mag-init. And lastly, mamahalin. Hindi mumurahin. Nawa sa inyo, Jeros at Sarah Jane, sa inyong pagsasama, ang inyong pag-ibig na iniukol sa isa't isa, tandaan nyo, walang pipwedeng halagayan. Material man yan o anong pa mga bagay. Yan ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos inihayag upang makita ng bawat isa sa inyo na ang pagmamahalan nyo ay napakahalaga sa inyong pagsasama bilang mag-asawa at higit sa lahat sa komunidad na inyong kinabibilangan. Dahil ang Diyos ay kasama ninyo. Kaya Jeros and Sarah Jane, ang singsing na yan ay tanda ng inyong wagas na pagmamahalan. Si Jacqueline Onassis, nung siya ay nabalo, immediately, nagpa-press conference siya, inalis niya ang singsing, at sinabi niya, ngayon, ako ay single na. Ibig sabihin, magiging single lamang ang isa sa inyo kung ang kamatayan ang magiging sanhi o dahilan ng inyong pag-iwalay. Ngunit kung hindi, mananatili ang mga singsing na yan sa inyong palasingsingan. Okay. Sarah Jane, pwedeng yung singsing Jeros. Okay, Jeros. Jeros. Sundan mo ako Nasaan yung man? Okay, Jeros. Ang singsing na ito ay siyang tanda ng aking tapat na pananampalataya at di magmamaliw na pag-ibig. Dahil dito, pinakakasalan kita, Sarah Jane, upang maging kabalikat mo ako sa lahat ng bagay. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Suot mo sa Okay, Sarah Jane. Ang singsing na ito ay siyang tanda ng aking tapat na pananampalataya at di magmamalo na pag-ibig. Dahil dito, pinakakasalan kita, Jeros, upang maging kabalikat mo ako sa lahat ng bagay. Tulungan nawa tayo ng Diyos. Sige, Sarah din, pag-iisip. Magkawag kamay pa rin po kayo. Sinasabi na ang Diyos ay Diyos ng kaayusan. Hindi niya unang nilalang ang tao bago ang langit at lupa. Sa halip, langit muna at lupa muna at ang lahat ng pangangailangan ng tao para mabuhay. Ibig sabihin, ang Diyos sa kanyang kabutihan, inihandyan niya ang lahat ng bagay, lalo tigit sa pagsasama nila Jeros at ni Sarah Jane.
Kaya naman, ganun dapat sa pag-asawa, handa na ang lahat. Una, nilalang ng lalaki ang babae at ang lalaki ay simbolo ni Adan at ang babae ay simbolo ni Eva. Wika ng Diyos, hindi mabuti ang lalaki na nag-isa. Inilalang ko siya ng mga kasama. Pinatulog si Adan at dito ay kinuha ng Diyos ang isang tadyang na galing kay Adan. Kaya ang mga po si Jeros, kung titignan niyo ang kanyang ribs sa kaliwa, kulang po ng isa. I think 17. Dapat 18. Scientifically po yun, proven po yun. Kulang po talaga sa lalaki ang isa. Ginising ng Diyos si Adan at dito'y nakita ni Adan ang napakagandang babae at tinawag itong Eva. At winika, buto ka ng aking buto, lamang ka ng aking laman, sa lalaki ka ng galing, kaya tatawagin kang babae, Sarah Jane, at dahil dito ay iwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikisama sa babae na kanyang magiging asawa. Kaya sa lahat ng ito, tandaan po natin, kay Jeros at kay Sarah Jane, ang pagsasama na inyong gagawin bilang mag-asawa, huwag natin kalilimutan ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya tandaan po natin, una sa lahat, sa pagsasamang ito, ang Diyos, o ang ating Panginoong Jesucristo, pangalawa, sa inyo bilang mag-asawa, at pangatlo, kung loloobin ng Diyos na kayo magkaroon ng anak, yun ang magiging sanhi at dahilan ng inyong pagsasama sa mga magulang at mga kaibigan. At kung ito ang masusunod, hindi man perfect ang inyong pagsasama, sinisigurado ko po na kayo ay magsasama ng isang masaya at masayang pamilya. Palakpakan mo, bilhin natin sila. Yeah. On this wedding day of Jeros and Sarah Jane, they come before you, pledging their lives and their hearts to one another. Grant them that they may ever be true and loving to each other, living together in such a way as to never bring heartbreak into their marriage. Lord Jesus, temper their hearts with kindness and humility. Help them to be sweetheart, helpmates, and friends. Guide them together in all truth, and may they meet the cares and problems of life more bravely. May their homes truly be a place of love and harmony, where your Spirit is ever present. Bless the wedding day of Jeros and Sarah Jane, we pray. And walk beside them, Jesus, through all their lives together. We ask also, Lord, you protect their home. I pray they always turn to you for guidance, for strength, for provision and direction. May they glorify you in the choices they make, in the ministry they involve in themselves, and in all that they do, use them to draw near others to yourself, and let them stand as a testimony to the word of your grace and your faithfulness. Lord, bless this beautiful couple with love, and we hope and pray. Keep alive forevermore the vows they pledged today. May you bless their dreams and their vision, and keep them always safe. I pray to God that the peace and joy be with them on this wedding day. Panginoon Diyos, dahil sa karapatan at kapangyarihan ipinagkaloob sa akin bilang mga ngaral ng salita ng Diyos, ako si Reverend Wilfredo Aranas, aking ipinahayag at idinideklara na si Jeros at si Sarah Jane ay mag-asawa na ngayon. Ayon sa kapahayagan ng salita ng Diyos at sa batas ng Republika ng Pilipinas, na ako bilang ministro ng Ebanghelyo ni Cristo sa ilalim ng samahan ng Philippine General Council of the Assemblies of God, na ako'y binigyan ng karapatang magkasal ng Philippine Statistics Authority, ang pinagsama ng Diyos, huwag papaghiwalay ng sino man tao, ang pagpapala nawa ng Ama, pagliligtas at pagpapagaling ng Anak, at ang kaaliwan at pakikisama ng Espiritu Santo, ang sumainyo ngayon at sa walang hanggang buhay, sa pangalan ni Jesus. Lahat po magsabi na, Amen, Amen, Amen. Saan po
parang dito. Doon na lang. Sige. Ayan. Yan po, mga bagong kasal, mga magulang, kaibigan, at mga kapatid sa pananampalataya, at mga kapastoran na nandito. Akin pong kagalakan na ipakilala sa inyo ang mga bagong kasal. Walang iba kundi sina Ginoo at Ginang Jeros at Sarah Jane Garcia. Jeros, Ginoo, you may kiss the bride. Tapos na po ang ating service. God bless po at maraming salamat sa Lord. I found a love for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. I found a girl, beautiful and sweet. Come on! Somebody in short. Somebody in short. Give me one boy. Palakpakan nyo naman ang mga sarili. Napakagaling. Come on, everyone! Baby, give it up. Give me one. Ang galing. Run on! Baby, give it up. Give me one. Let's go! Hot DJ! My heart. Come on, everyone! 1, 2, shake, baby, one more! Okay, ano ang title ng song? Billie Jean, tama ba, DJ? Correct! Okay, pero ito ang follow-up question. Kung Billie Jean ang title ng kanta, saang unang bansa ito pinerform ni Michael Jackson? Sorry. Ano Divisoria? Okay, dahil dyan. Ayan. So, ayan, alam mo na, mali ang sagot. Para ibigay ang premyo, sasayawin mo si Billie Jean. Maestro! Energy! Okay. Buti na lang ate, pinayagan mo na siya kasi ikaw yung gaganon. Okay, compress. Wala po magpupala ka na. Next song! Ayan. Stop. So, sir, pangalan po? Junel po. Saan table number? 7. Kuya, ano po ang title ng kanta? Dynamite. Dynamite. Okay, DJ, tama ba yun? Correct. But the follow-up question is, kung Dynamite ang title ng kanta, ang tanong, ilang piraso may lamang buto ang isang dynamite? 1,000. Naku sir, kinulang ka 1,001 para makuha ang premyo. Ipakita mo ang pangmalakasang dynamite. Let's go!
po, nauna ho si Sir nag-step ha. So, hi Sir, pangalan po? Jericho. Sir Jericho, table number 3. Sir Jericho, ano po ang sagot? Girl in the mirror. Girl in a mirror. Tama ba yung DJ? Gusto ko yung sinabi ni Sir No, sabi niya, girl in a mirror, tapos nakatingin siya sa akin. Sir, trabaho lang mo ito. May pamilya na po ako. Nag-aantay yung sa baba sa kotse yung asawa ko. Robert! Saglit na lang to, Robert. Okay, so Sir! Tama po ang sagot mo, pero ito po ang follow-up question. The question now is, sa iyong palagay, ilan ang butas ng pizza? Sagot and kapan, A-B-S-C-T, pang-ting-pang-pang-pang-ting, pang-ting-pang-pang-pang-pang. Sagot and kapan, pang-ting-pang-pang-ting, pang-ting-pang-pang-pang-pang. Oy, palakpakan niyo naman sila, oh! A-B-S-C-T, pang-ting-pang-pang-pang-ting, pang-ting-pang-pang-pang-pang. Sagot and kapan, pang-ting-pang-pang-pang-pang. Palakpakan niyo naman ang mga kids na ito. Mapapansin mo kaya ako kumay basta nararamdaman kahit walang bumabagitan. Ikaw ang isang pagmasan, oo sana ay pagbigyan. Kahit pagkaman ng hintay, lahat sa kasasay. Isa'yo ako sinta, ipinulong ko ang musika. At ako sa makinig sa pagkain mo. Walang iba. Jericho! Palakpak! Alam, nagigit po ako na something today. So,
Alright, so this is it. Let's continue the pictorials.
Alright, there you go. Maraming salamat po, Mr. Emel Francisco. Palakpakan naman po natin with our very great violinist for today. Talagang we make sure that everyone is going to enjoy as we enjoy the food, of course, brought to you by the LSS Meditate of Honor. Alright? Thank you so much, guys. We're gonna go back to your seats. So this time, to continue the message to our beloved couple, naniniwala po ako that today, these all people na naging parte ng inyong wedding ceremony, talagang sila yung tatawagin natin ninong at inang. Through thick and thin, up and downs, nandyan ang mga yan para alalayan kayong dalawa to the new life bilang mag-asawa. So today, to our lovely ninong sa ninang, everyone po is need to speak as requested by your inaanak po. So lahat will going to say speech po para sa kanila. Just a short and very good message po para sa inyong mga minamahal na si Jeros at Sarah. So let's begin on this side. So our ninongs and ninangs po. Hello. Una, congratulations sa inyong dalawa. And siguro for Jeros, kailangan mahalin mo talaga si Sarah as like how Jesus loves all of us and the church. Willing siyang ibigay ang lahat for the church, for everyone, for the people He loves. Lahat tayo ni Lord. So, I hope that we can love her unconditionally. Talagang totoo naman po yun. Kami mga may asawa na alam namin, hindi lang monthly period, minsan daily period pa yan. So, there are times na medyo talagang feeling mo parang unlovable yung dating lovable na sinasabi ko. But marriage is not about the handa in this. Marriage is a daily decision that we have to make. Regardless kung feeling mo kamahal-mahal o hindi. And the question is always, ano bang decision mo? You have chosen her. Like Jesus chose to save us because He loves us. I hope that you will have that daily decision day to love Sarah no matter what. And siyempre sa'yo, Sarah, my prayer is that you would respect him. This is where the problem always comes from. Kapag feeling natin, the husband do not deserve our respect. But again, it is a daily decision that we have to make. Because when you respect your husband, there is no way na hindi ka niyang paparamdam ng pagmamahal. Same thing with Jeros. If you always express your love for her, definitely you will earn her respect. So God bless you and let God be the center of your relationship. Araw, I know you guys are excited. A heartfelt congratulations on your wedding day. We praise and thank you, Lord, for the gift of marriage. Jane, Jeros, may this new chapter in your life be filled with love, hope, and happiness. And sana maging successful kayo sa married life ninyo. So one of the greatest rules for a happy marriage is respect. There will be away, of course, and misunderstanding. Pero alam niyo naman kung paano i-fix yun. Basta wag lang madalas. One advice, always put God in your midst and you'll never go wrong. Best wishes sa inyong dalawa. Jeros and Jane, best wishes. Bago na lang kami pag-uwi, okay? Yeah, and to all our relatives, my brothers and sisters, kumusta na kayo dyan? Maybe November we will be there. And one last thing, let us all welcome Jeros into our family. Thank you po sa inyong lahat. Bye. God bless. See you.
Alright, so meron pa ho yung kasunod na video. Okay. Hello! Congratulations to both of you! Sorry hindi kami nakarating ni Tito Ray to witness your wedding. But I know you understand naman, di ba? Ang bilis ng panahon, Jane, parang kailan lang nung maliliit pa kayo ni Kate, madalas ka sa amin magbakasyon kapag school holiday. And now, this is it, it's your wedding day na. I'm sure you will be a good wife to Cheros and a loving mother to your children. Masaya ako para sa inyo. And I wish that your love for each other will continue to grow and strengthen each day. I hope and pray to God that He will always bless you with His love and protection. Hello, Jeros and Jane. Congratulations and best wishes to you both. Sorry we could not make it to your wedding day. But anyway, you understand us naman, di ba? And yeah, I don't have much to say, but just don't forget the word love to in your relationship, because love is lahat na yun, lahat na kasama na lahat yun. Andun yung buong rekado ng because love is patient, love is kind. Kaya yun na yun. And also, don't forget to put our dear Lord at the center of your relationship. Importante yan, don't forget that. Iyan ang makakasalba sa inyong marriage. Maniwala kayo sa akin. And that's it. Congratulations again. Okay, and always keep in mind, Jane, that we're always here for you. And if you need us, just message me and I will call you back. Okay? Congratulations and best wishes. We love you. Bye-bye. Bye. Nagkakilala kami kasi pinakilala ako nung kapatid niya sa kanya. Tapos sabi, hindi pa daw siya nakaka-girlfriend. Ayun. Kaya, nag-try kaming magka-chat. Ayun. Yung una ko siya nakita siyempre sa Facebook. Sabi ko, ang ganda. I will try. Kasi, that time, hindi ako masyadong, hindi ako naghahanap, pero pag dumating na, sabi ko, magiging ready din lahat pag dumating. Yung tamang tao. Mabait. Noong una ko siya nakita, mabait talaga. Saka magkamukha kami ng mga trip sa mga memes, ganyan. Paano siya na? Siguro wala kasi akong wala akong naramdamang any na nagpapabigat. Parang mabigat sa loob. Walang ganun. Sobrang ganya lang kasama, smooth lang. Di maikukumpara, araw-araw kong dala-dala paboritong panalangin ko'y makasama ka sa pagtanda. Ang hiling sa Diyos na may gawa, Darling, ito na yung tamang panahon. Ito na yung right time. Magbubuo tayo na pamilya. Ayun. Enjoy our day. I love you, darling. See you later. Darling, this is it. After ng lahat ng plinano natin, after ng lahat ng pag-aayos natin ng lilipatan natin, kakasal na tayo. Sobrang excited na ako makita ka dito. See you.
Mahaling Sarah, ikaw ang aming panata. Na si Kristo ang aming sentro ng ating pagsasama. Mamahalin ka habang buhay. Nahawakan ko ang iyong panahon. Kahit anong kapanahon. Sa kahirapan man o karangyaan. I vow to love you with all your strength and weaknesses. I promise to be your forever. Kakulitan, tawaran sa mga means, at cheerleader sa pinalulungkot ka. I promise to listen sa lahat ng idea mo, sa lahat ng business na gusto mo. No matter what happens, I promise to stay by your side and support you. Yan ano naman yung sabihin natin, kakayanin natin sa tulong nila. Love you so much. Wow! Jeros, ang buhay may asawa hindi madali. Maraming mga pagdadaanan pero alam ko kayang-kaya nyo dahil andyan ang Panginoon. Gawin niyo siyang sentro ng inyong buhay. At talagang doon lang ang tagumpay ng pagsasama sa bilang buhay may asawa. Yun lang talaga, ang Panginoon lang. At lagi kayong mananalangin sa Kanya. Lahat ng kailangan nyo, lahat ng gusto nyo sa buhay nyo, ipanalangin nyo lang. At kung kalooban niya, talagang ibibigay sa inyo. Yun lang po. Magandang gabi sa inyo lahat. Salamat sa effort na pagpunta dito. Masasabi ko lang, okay naman sa akin kasi nakita ko naman na mahal naman talaga siya ng pamilya ni Jeros. Tapos Jeros, alam naman niya na okay naman kami. Mahal ko siya. Kasi magaan. Madali kami magkabay. Ilang kita pala. Ganun. Salamat kasi good evening. Nasabi na lahat ng mga guests ng outside, lahat ng mga good message. So, ang wish ko lang kay Jeros, kung gaano ko minahal ang anak ko, mas magandang higitan niya pa ang pagmamahal ng ginawa. Thank you so much, Mom and Dad. Diyan lang po kayo. So, talaga, ang sarap pakinggan ng message ng parents, no? So, tonight, Jeros and Sarah, ano naman yung gusto nyo ipagpasalamat sa mga ever-supportive parents nyo? Actually, may message na kami dun sa gift. Kasi magkaiyakan pa tayo dito. Ayun. Pero, syempre, ipapasalamat po kami sa blessing na binigay niyo po sa amin. Na maging mag-asawa po kami. Salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa amin. Saka, ayun, patuloy po kami mamahalan. Ayun, may forever din. Salamat po. Thank you. Salamat sa Mama Marisa, sa Papa Ricky, sa both parents ko. Salamat. Ayun, salamat sa kanila kasi, kahit na, sabi ko, kala ko hindi na ako makapag-asawa. Pero, eto, nandito na. Salamat po sa inyo. Salamat po sa blessings. Ayan.
Alright, so thank you so much, Mami Dad. Picture lang muna po tayo, please. Ayan. Together with our lovely parents. Hey baby, I think I wanna marry you. Alright, maraming salamat. Mom and Dad, we're gonna go back to your seat. So this time, before we go to end the program, syempre, maraming salamat po sa kanilang lahat for staying with Jeros and Sarah. Ayan pa rin sila, walang umaalis talaga. So tonight, Jeros and Sarah, before we going to give our 1-5 winners, piliin muna natin yung hashtag winner. Ang dami, my gosh. Hi, wow, this is a nice shot. Ang ganda, no? So, using the hashtag, Sarah May Jeros, you are the lucky winner today. Congrats, Banky Jeros and Sarah. Best wishes, God bless. Wilson Matla Morillo! Ang ganda ng kulay niya kasi pang malakasan. Ayan, hi kuya, ang ganda ng kuha niyo. Photographer din mo ba kayo? Ang ganda po ng kuha niyo, ng angulo ng kuha niyo eh. So sir, ayan po, congratulations. So this is your prize for being our hashtag winner. So sige po, let's have a picture. And the lucky winner of our 1-5 today, ang haba ho ng message, hindi ko na babasahin. So Sarah, Tita Alice. Tita Alice, and the other one is? Yes, Oliver. Oh, swerte! Hashtag winner na, may 1-5 pa! Alright, so dito na po, Tita Alice, kuya. Ang swerte mo, kuya. Iba nga naman talaga pag sineswerte, oh. So, Tita Alice, dito po kayo. Ano po ang gagawin niyo sa prize yung 1-5? Instant, oh. Maraming salamat po. Naiiyak. Tita Alice, ano gagawin sa 1-5? Basta, thank you. Walang pakalingan po ang ating 1-5 winners. Alright! Tita Alice, kuya, makinig muna po kayo sa sasabihin ko. Yan, excited na talaga at Tita Alice sa 1-5. Anak, salamat siya ng salamat. So, Tita Alice, kuya, makinig po. Congratulations. Tita, dito lang po kayo. Tita, may lakad ka ho ba? Dito lang po tayo. Saan ka pupunta? Wala pa kayo 1-5. Alis ka lang. So, congratulations po, Tita and Kuya. Ang swerte nyo. Palakpakan nitong dalawang ko. 1-5 agad, oh. But, listen to me. As we started the program, I just only said lamang po 1-5. I don't even say cash, pesos, GCash, or check. Tama? Tama. Dahil kayo po, Tita and Kuya, ang nanalo ng, come on, 1.5 soft drinks. 1.5 pa nga. Woo! Oh. Parang nalungkot sila. Ayan. Palakpakan, congratulations! 1.5 pa nga, oh. Okay. So today, ito na ang inaabangan ng lahat. Kagaya po ng promise ko, yung ating grand prize. Hawakan na ho ang kanilang cellphones. Come on. Because the first caller na makakausap ni Mr. and Mrs. Garcia, siya ho ang mag-uwi ng grand prize, 5,000. 10,000? Palakpakan niyo po yung bagong kasal. Ginawa pang 10,000. Okay. The numbers are 0905-401-6065. Hello.
Hello? 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 Kuya, lapit na po kayo dito sa gate. Nakita ko na yung delivery ng gasol. Nasaan ka na, kuya? Lumapit ka. Hello? Hello! Wow! Ang swerte! Halos ang kanina nanalo ka na sa main action. Nanalo ka pa ng grand prize! Ang galing ng 10,000. Sir, again, what is your name po? Jericho. Okay, Kuya Jericho, ano po ang sasabihin nito our newlywed couple? Kayo ang maswerte bibigyan nila ng 10K. First of all, in behalf of team, saka ako, congratulations, Sarah and Jeroen. And super happy kami na na-witness namin simula preparations nyo and all sa paghanda dito sa wedding ko. And this is it na successful and masaya lahat. And hopefully, we're praying na, happy married life. Pareho tayong bago sa buhay nito and we know na si